Ikaw, Sino ang nag-utos sa'yo? hindi kita kilala. Nasaan ang nanay ko? Ang mga matatandang hayop sa board of directors. Pinilit nila akong inumin yung gamot na yon. Gusto lang nila akong sirain, di ba? Sige, bibigyan ko sila ng gusto nila. Pakiusap, pakawalan mo ako. Naligaw lang ako. Boss Liu, kumusta ang performance ng anak kong babae kagabi? Dalagang birhen pa yan, ha? Haha. I-transfer mo na ang perang napag-usapan natin, ha? Ahaha. Ano? Yung demonyong yon, hindi pumunta? Impossible. Kahapon mismo, nakita kong pumasok siya sa ospital. Pakiusap, huwag ninyong saktan. Huwag muna masyadong mag-alala. 3 ang dinadala mo. Hindi pa stable ang mga sanggol. Dapat kontrolin mo ang emosyon mo. Kausapin mong maayos ang pamilya mo. Kumusta na si nanay? Ang sakit ng puso, ang gagamot ng puso ang kailangan. Kung ikakasal ka ngayon, agad nalalabas si Lola sa ospital. Nga pala, Boss Lu, yung babae na kasama mo nung gabing iyon, hindi mo ba hahanapin? Wala ka bang ibang ginagawa? Anong nangyari kay Boss Lu? Masama ang pakiramdam. Boss Lu, naghihintay si Mrs. Huy, paang takot ka kay Boss Lu ah. Hindi kita kilala. Ako si Meng Huiyan. Kaibigan ni Boss Lu. Anong pangalan mo? Aalis na ako. Hoy! Parang sobrang nerbiyos ang reaksyon niya nang makita si Boss Lu. Baka naman. Bilisan mo, hanapin mo agad para sa akin ang isang tao. Sinasabi mo ba na may babaeng buntis ng triplets? Nanay, mukhang maganda ang lagay mo ah. 1 buwan kang hindi umuwi kung hindi ako pumasok sa ospital. Maaalala mo pa ba ako bilang nanay mo? Kung okay ka lang naman, uwi na muna ako sa opisina. Sige, umalis ka. Hayaan mo akong mag-isa. Mamatay ng mag-isa sa ospital. Tignan mo nga ang sarili mo. Halos 30 anyos ka na. Wala ka pang girlfriend. May nagsabi sa akin na isang nurse, may isang babae raw. Triplets ang dinadala, 1 beses lang sa 10 taon. Kung siya ang manugang ko, sa panaginip tatawa ako. Kung gusto mo talaga ng bata, pwede naman tayong mag-ampon. Ikaw. Boss Lu, Lola, magiging ama ka na. Sabi sa akin ni Tita Zhang, nagpunta ka raw sa ospital ngayon. Pumunta ako para dalawin si nanay. Anong dalawin? Basta sumunod ka lang ng maayos. Hindi ko siya papatayin. Pero, ano itong? Napakaraming pera sa ilalim ng unan mo? Tatay, ibalik mo ang pera ko. Pantawid buhay yan para kay nanay. Ang ganda-ganda mo naman. Ano ba? Pinakain kita ng ilang taon. Ano ba kung kukunin ko ang pera mo? Walang utang na loob. Tatay, nasa ospital si nanay. Kinukuha mo ang pera niya. Walang pambili ng gamot si nanay. Mamamatay siya. Gusto mong mabawi ang pera? Sank, may EIE na bisitang darating mamaya. Pag inalagaan mo siya ng maayos, ibibigay ko sa'yo ang pera.
Pasensya na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kaya kong protektahan kayo. Tuloy po, Boss Liu. Boss Liu, ito ang anak ko. Wala pang 20 taong gulang. Napakaganda at sariwa, siguradong magkakaanak ng lalaki. 88,000 lang, maaari mo na makuha agad. Hehe, tatay. Ano ba ang sinasabi mo? Ang sariwa talaga. Boss Lee, ha 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 ha. Na-transfer na ang pera. Mahal, umuwi na tayo. Ayokong magpakasal. Ha ha ha. Tumakas ka pa. Sino ang tatay? Si Lola, isang buwan na ang nakalipas. Si Boss Lu at isang babae ay nagpalipas na magandang gabi. Kanina lang, pinuntahan namin siya sa ospital. Buntis siya. Ano? Totoo pala ang sinabi ni Huyen? Huwag kang magbiro ng ganito. Ganito. Sabi ng doktor, manipis ang likido mo mula pagkabata kaya mahirap magkaanak. Mahirap, pero hindi impossible. Heto, 5 linggo ng buntis at triplets pa. Boss Lu, ang lakas talaga ng pagkalalaki mo. Ang galing-galing talaga. Hahaha. Ang bihirang-bihira na triplets. Ay mga apo pala ng Kamilyang Lu. Anak, ako ba'y nananaginip lang? Aray. Nasaan na ngayon yung babae? Kukunin ko na siya ngayon din. Papakasalan niya si Lu Tingchen. Ma, sandali lang. Kung talagang buntis siya at anak ko yon, pananagutan ko ang bata. Bibigyan ko siya ng sustento. Pero ang pagpapakasal pagkatapos ng gabing yon, binayaran ko na siya. Boss Lu, ito ba ang tinutukoy mong bayad? Bakit nasa iyo ang card? Ay, nang umalis yung babae, hindi naman niya kinuha. Isang dalagang malinis ang pagkatao. Pinatulan mo. Tapos ginamit mo ang card para hiyain siya. Anak, lalaki ka. Dapat panagutan mo ang ginawa mo. Maghanap ka ng impormasyon tungkol sa isang babae na nagkakalaman niyo. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Ano-ano ang gagawin mo? Magiging asawa mo na ako. Tapos tatanungin mo pa kung ano ang gagawin ko. Hindi ako huwag-huwag kang lumapit. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Buntis-buntis ako. Boss Lu, hindi ka naman siguro nagdududa. Isang SEY mula sa Board of Directors? Kung totoo yon, pagkagising mo kinabukasan, ipalalabas ka ng mga yon sa balita. Boss Lu, nalaman ko na ang lahat. Ang babaeng yon na nagngangalang Wenyu, inang may malubhang sakit, kailangan ng pera. Pumunta siya sa ospital ng gabi. Hinanap ang ina. Ngayon, ipinagbili siya ng ama. Sa isang mayamang probinsyanong negosyante. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nagkamali lang ako ng daan. Nasaan siya ngayon? Pumunta sa Shenzhen. May boyfriend ako. Hindi kita maaaring pakasalan. Ano? Wala? 880,000 para sa isang second hand. At buntis pa. Pakawalan mo ako. Papabayaran ko sa tatay ko ang pera mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Niloko mo ako, tapos ngayon tatakas ka lang? Kung ibang tao to, pinatay ko na yan. Pero, napakaganda kasi ng mukha mo. Basta tanggalin mo lang, yang bata sa tiyan mo. Papakasalan pa rin kita. Huwag. Buntis ka na pala sa iba, ha? May bata sa tiyan mo. Ano pa ba ang papakita mo ng pagiging dalagang birhen? Ngayon, papasayahin kita at sasabay na rin akong magpa-abort sa'yo. Ipid pa sa bayad sa ospital. Ha ha ha. Sino ang may lakas ng loob na gambalain ang kaligayahan ko? Boss Lu, si Boss Lu. Siya ang nagsalita. Sagipin mo ako. Tahimik.
Wala kang karapatang kausapin si Boss Lou. Huwag kang matakot, Mrs. Si Boss Lou ang sumundo sa'yo para umuwi. Mrs. Paano naging Mrs. ng pamilyang Lou ang isang hamak na puta na ito? May bata pa sa tiyan niya. Sino ang tinatawag mong bata? Boss Lou, dapat akong mamatay. Dapat ka nga. Dalhin na siya. Boss Lou, kahabagan. Boss Lou. Huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Pumunta tayo sa ospital. Huwag. Mrs., gising ka na. Hindi ako misis. Anong gagawin mo? Gusto mo bang tanggalin ko ang bata sa tiyan ko? Hindi ako magiging pabigat sa inyo dahil sa bata. Sino ang nagsabing tatanggalin ko ang bata? Ikaw, ngayon ay bayani ka na ng pamilyang Lou. May dugo ni Boss Lou ang bata. Tumaas ang kalagayan mo. Magiging misis ka ng pamilyang Lou, ang pangunahing pamilya sa Maynila. Ang napakalaking kayamanang ito, dapat mong tanggapin. Hindi ko pwedeng panatilihin ang batang ito. Ni hindi ko nga mapangalagaan ang sarili ko. Ni hindi ko rin maibibigay sa kanila ang isang tahimik at matiwasay na tahanan. Ako ang ama ng bata. Pananagutan ko kayo ng bata. Mula ngayon, maninirahan ka na kasama ko sa bahay ng pamilyang Lou. Mabuhay po, Mrs. Simula ngayon, siya ang bagong reyna ng tahanan ito. Alamin niyo ang dapat gawin. Tama ba? Opo. Tita Lan, ihatid mo muna si Mrs. sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Tuloy po, Mrs. Sige na. Tita Lan, medyo bata pa siya. Baka kailangan niya ng gabay. Huwag po kayong mag-alala, Boss Lou. Inutos na po ni Lola. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Mrs. Ano ito? Kontrata mula sa abogado. Sige, basahin mo. 50 milyon. At isang mansion. Pasensya na sa nangyari noong gabing iyon, isang buwan na ang nakalipas. Nalason ako at napilitang gawin ang isang bagay na labag sa iyong kalooban. Ako ang may kasalanan. Pwede mong tingnan ang kasunduang ito. Kung may ayaw ka, sabihin mo lang. Pwede natin pag-usapan. Hindi naman lahat ay kasalanan mo. Noon, ipinagbibili ako ng tatay ko. Hindi ko inaasahang makikilala kita. Pero nangyari. Pero sobra naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Kung hindi dahil sa'yo. Malaking iskandalo ang sasapitin ng Zongshan Group. At dahil sa kondisyon ng katawan ko, mahirapan akong magkaanak. Kaya ang sanggol sa tiyan mo ay napakahalaga para sa akin. Pagkapanganak mo, pwede kang manatili sa pamilyang Lou. O kaya ay umalis kung gusto mo. Ang kasunduang ito ay para sa kinabukasan mo. Mrs., ito ang mga gamit na inihanda para sa iyo. Ito, Tingnan mo kung may kulang pa. Tita Lan, wala akong kailangan. Mrs., huwag kang mag-alala. Lahat ito ay inaayos ni Boss Lou para sa iyo. Salamat, Boss Lou. Maaari na kayong bumaba. Mrs., kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Bihira lang mag-uwi ng tao si Boss Lou. Tapos hiwalay pa kayo ng kwarto. Paano na lang ito? Ito ba ay
Parang hindi bagay sa akin ang mga ito. Mas gusto ko na lang magsuot ng sarili kong damit. Inihanda na lahat ni Boss Lou, pero pasamantala lang ang kwarto ng misis. Baka hindi comfortable. Kulad ng sa inyo. Ayusin niyo ito ayon sa pamantayan sa kwarto ko. Sage. Nasaan na ang manugang ko? Gusto ko siyang makita. Ma, nabigla siya ng kaunti. Pahinga muna siya. Naku, kaawa talaga ang batang yun. Napakasamang ama ang nakuha niya. Ipinagbibili pa siya sa isang hayop. Buti na lang naagapan mo. Nga pala, dahil nanito na siya sa pamilyang Lu, ikaw, dapat asikasuhin mo na ang mahalagang bagay. Ano mahalagang bagay? Nagdadalang tao na siya sa'yo. Di ba dapat bigyan mo siya ng pangalan? Bukas na, kumuha na kayo ng marriage certificate. Ma, hindi pa siya makakapagpakasal ngayon. Lola, huwag kayong mag-alala. 3 buwan pa bago. Umabot sa edad ang misis para makapag-asawa. Naku, ang bata-bata pa. Sa murang edad, kailangan niyang tiisin ang hirap ng pagbubuntis. At baka, sismisan pa siya ng iba. Hindi natin pababayaan ang batang yun. Lola, boss, gising na po ang misis. Dalhin niyo ako sa kanya, agad. Huwag kang matakot, anak. Ako ang nanay ni Ting Chen. Ngayon, bahay mo na ito. Halika, umupo ka. Nay, kakagising lang niya. Kawawa naman ang bata. Huwag kang mag-alala. Naghanap na si Ting Chen ng pinakamagaling na doktor. Para sa nanay mo. Libre lahat, huwag mong isipin. Ang kailangan mo lang, magpagaling at magpahinga. Salamat, Boss Lu. Boss Lupa, buntis ka na sa anak niya. Ting Chen na lang ang tawag mo. Ah, Ay, sorry. Masyado akong excited. Masaya na ako kung magkakasundo kayo. Ano to? Wala bang bagong damit para sa misis? Pasensya na, Boss Lu. Ako ang may pagkukulang. Palitan lahat ito. Bumili ng bago. wag na po, sayang lang. Hindi naman. Magandang araw, Lola. Magandang araw, Mrs. Magandang araw, Lola. Magandang araw, Mrs. Narito po ang lahat ng bagong koleksyon ngayong season. Lola, wag na po kayong mag-aksaya. May dala akong damit. Tingnan mo muna. Kung may magustuhan ka, kunin mo. Kung wala, papalitan natin ng ibang koleksyon. Gusto mo ba ito, Mrs.? Huwag kang mahiya. Piliin mo ang gusto mo. Anak, tingnan mo ito. Ang damit. Kailangan subukan para malaman kung bagay. Halika na. Ayos, ipagtabi mo yan. Mrs., subukan mo tong isa. Maganda rin tong set na to. Ipagtabi mo na rin. Mrs., subukan mo ulit tong isa pang set. Ayos ah. Maganda rin to. Ipagtabi mo rin to. Mrs., subukan mo tong set na to. Halika, hayaan mong tingnan ko ng maigi. Talagang maganda ang panlasa ng anak ko. Ipagtabi mo lahat yan, dalhin sa kwarto ni Mrs. Opo. Anak, halika dito, umupo ka.
Lola, salamat po. Ay, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Ang tagal-tagal na. Na hindi nakapiling si Ting Chen sa pagpili ng damit. Ang tagal na talaga. Nang mag-adult na si Ting Chen, lumipat na siya sa sarili niyang tirahan. Malakas ang loob ng batang yun mula pagkabata. Alam ko, oo nga ba? Sanay ka na ba sa pagtira sa villa? May trabaho pa ako sa kumpanya, mauuna na ako. Anak, huwag mo sanang isipin na suplado lagi si Ting Chen. Pero nakikita ko, iba ang trato niya sa'yo kaysa sa iba. Halika, Ano po ito? ito yung regalo sa akin. Nang lola ni Ting Chen nang makapasok ako sa pamilyang Lu. Ngayon, ipapamana ko na ito sa'yo. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan, Lola. Anak naman, asawa ka na ng anak ko, parte ka na ng pamilyang Lu. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Tanggapin mo na yan ng buong puso. Ito ay, Ang card ni Lu Tingchen, gastos ka lang ng gastos. lalo ko pong hindi pwedeng tanggapin ito, Lola. Swerteng-swerte siyang batang yun na nakilala ka. Wala naman siyang maipagmamalaki kundi pera lang. Boss Lu, may kailangan po ba kayo sa akin? Ilang taon ka na sa Lu Group? 20 taon na po. Boss Gao, hindi ba dapat magretiro ka na? Ano pong ibig sabihin nyo? Hindi ko po maintindihan. Korupsyon, paglilipat ng benepisyo, at yung alak noong nakaraang buwan. Sa stockholders meeting, Alam mo na pala, mangahas kang maglaro ng lihim sa harap ni Boss Lu. Gusto mo bang mamatay? Boss Lu, alam ko na pong mali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Naligaw lang po ako ng landas noon. May pinag-aral po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. naligaw lang po talaga ako ng landas. Ili, matagal ka nang naglalagay ng mga tauhan mo sa grupo. Kung hindi mo alam, akala mo ay magpapalit ng apelyido ang Lu Group at magiging Gao na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Lu Tingchen. Magaling ka talaga sa negosyo. Sayang lang. Tiyak na wala kang anak. Kahit hindi ako maglipat ng benepisyo. Ang Lu Group mo ay walang magmamana. Sa huli ay mapapalitan din ang pangalan. Kung may magmamana sa Lu Group o wala, hindi ko alam. Pero ikaw, sisiguraduhin kong mabulok ka sa bilangguan. Dalhin niyo. Bitawan ako? Magpapalit ng pangalan ang Lu Group? Ang ganda ng pangarap. Hindi niya alam na 3 agad ang magiging anak ni Boss Lu. Dapat na lang nating i-anunsyo agad ang balitang buntis ang misis mo. Para mawala na ang pag-asa ng mga matatandang yun. Ano nang tawag mo sa kanya? Mabuhay po, Mrs. Sige na, magtrabaho na kayo. Opo. Huwag po kayong matakot, Mrs. Sanay na po sila. Ako na po, Mrs. Ako na. Mrs. Mauna na po kayong magpahinga. Ako na po ang maglalaba. Magpahinga na po kayo. Mrs., ayos lang po ba kayo? Ako na po. Nasa labahan po si Mrs. Ayaw niyang lapitan namin siya. Anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? Namanhid ang paa ko. Wala silang pinapagawa sa akin. Naghihintay lang ako matuyo ang mga damit. Dahil lang dito, naghintay ka ng ganon katagal. Tutulungan kita. Huwag. Uwi na ako sa kwarto. Ano to? Tuloy po. Mrs., ito po ang ipinadala ni Boss Lu na ointment para sa inyo. Sabi niya, may sugat kayo sa kamay. Maganda to pampagaling.
Ito ba espesyal niyang binili para sa akin? Hindi pa namin nakita si Boss Lou na mag-alaga ng ganyan sa iba. Mrs., uminom po kayo ng gatas at maagang matulog. Boss Lou, nandyan ka ba? Boss Lou. Boss Lou, nandyan ka ba? Hinahanap mo ako. Pumunta ako rito para magpasalamat. Ang dami mo nang ang binigay sa akin. Nagpadala ka pa ng ointment. Kaya ako. Sa susunod, huwag kang mag-ikot-ikot ng nakapambahay. Ha? Eddie. Tulad mo, walang suot. Sumunod ka sa akin. Nasaktan ka ba? Hindi naman kahihiyan ang matakot masaktan. Huwag kang magiging kampante sa harap ng mga lalaki sa susunod. Hindi lahat ng tao ay kasing bait ng iniisip mo. Ikaw ba, ibang tao rin? Ipahid lang ng ilang araw, gagaling na yan. 3 beses isang araw. Ikaw maaga kang matulog. Boss Lou, wala ka ba talagang awa? Anong oras na? Magsisika pa? Ang progress ng proyekto. Yung maliit na misis mo buntis, hindi ba't dahil wala ka ng nightlife? Nagre-revenge ka sa mga tropa mo? Sage, usapang proyekto. Alam mong nakakapit na ang anak mo sa malaking tao. Apos ginago mo pa ako? Suntukin mo ng malakas. Umalis ka diyan. Tumayo ka. Yung 880K na dowry, kasama interest, bigyan mo ako ng 2 milyon. Fair deal yan, di ba, Boss Liu? Grabe naman ang interest mo. Kukunin mo lang yung pera sa 2 araw na yun? Ah, fair. Pero wala akong pera ngayon. Wala. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 1 buwan, siguradong mababayaan ko. Umalis na tayo. Ang tinatawagan ninyo ay pasamantalang hindi maaring maabot. Nagtatago ka, ano? Wenyu, yang babaeng to. Huwag mong hayaang mahuli kita. Sa totoo lang, Mrs. at si Boss Lou, kahit may age gap, pareho naman sila ng hilig. Noon kasi, dito lagi tumatakbo si Boss Lou sa umaga. Noon, Pero nang tumaas na ang trabaho sa kumpanya, si Boss Lou, bihira na lang pumunta dito. Naku, umugoy na ang hangin. Mrs., hintay ka muna dito. Kukunin ko lang yung jacket mo sa kotse. salamat. Tres, hindi mo na ba kilala ang sarili mong ama? Pa, ano ba ang kailangan mo? Sino yung kausap mo kanina? Mukhang mayaman ang suot niya. Yang Tres na, two. May nakakabit ka na bang mayaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya pala may pera kang ipa-ospital ang nanay mo. Akala mo ba, nakasampa ka na sa langit? Ano ba talaga ang gusto mo? Nagalit si Boss Liu dahil sa'yo, muntik na akong mamatay.
Kung ayaw mong magpakasal, bigyan mo ako ng 5 milyon. Nababaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng 5 milyon? Huwag mong kalimutan, apelido mo ay Wen. Dapat kang magbigay sa akin bilang anak. Wala akong pera. Wala kang pera, pero yung nasa likod mo, siguradong meron. Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin, dahil nailipat mo ang nanay mo. Sasabihin ko sa'yo, hahanapin ko ang nanay mo sa buong Metro Manila. Habang buhay siyang akin, patay man o buhay. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Mabibigyan kita, pero kailangan mo sumunod sa isang misyon. Ilas na loob ang humingi ko yun. Gusto mo ba ng pera o hindi? Huwag mo na akong guluhin pagkatapos nito. Sige, papayag ako. Ibigay mo ang pera. May 5,000 sa card na ito. Yung nakikira, hulug-hulugan ko na lang. Niloloko mo ba ako? Sige, suntukin mo ako. Kung makikita kang nananakit sa harap ng mga tao, wala kang makukuhang kahit piso. Walang hiyang anak ka. Alam ko ang bawat kilos mo. Huwag kang maglaro-laro sa akin. Mrs. Mrs., anong nangyari sa'yo? Anak, anong nangyari? Ay, bilis, bilis. Morning sickness yan, di ba? Ay, titalan, alagaan mo naman siya. Ang basong ito, iaalay ko kay Boss Lou. Sa mga susunod na araw, umaasa kami sa tulong at gabay ni Boss Lou. Sana'y patuloy kaming kalingayin ninyo. Inuman ko na ito, kayo bahala. Kami rin, mag-alay kay Boss Lou. Yalay natin kay Boss Lou. May nangyari kay Ting Chen, umuwi ka agad. Malala ang morning sickness ng anak, buong araw na nahihilo at nasusuka. Maputla na ang mukha, kawawa naman. Ay, ano nang gagawin natin? Huwag muna kayong mag-alala, ako na ang bahala. Kumusta na? Gusto mo ba ng tubig? Bilisan mo. Anak, okay ka lang ba? Boss Lou, ano po ang utos ninyo? Ano ng mga pagkain ang bagay sa buntis? Huwag na. Yung mga pampagana, pati mga panghimagas. Ipack mo lahat, dadalhin ko. Sides po, Boss Lou. Paumanhin sa inyong lahat, may iba pa akong asikasuhin. Totoo ba to? Si Boss Lou, nagpapak ng panghimagas? Di mo ba narinig? Pa daw sa buntis. Baka may babae na si Boss Lou? Isang taon na hindi naakit ng babae. Ang pinakamakapangyarihan sa Metro Manila, biglang nagbago na? Anong klaseng babae? Kaya ang nakapagpabagong isip kay Boss Lou? Nakakausyos talaga. Nga, no? Ay, tung batang to, hindi pa rin umuwi. Ay, sa wakas, umuwi ka na. Akala ko may dinner meeting siya. Bakit ganito kaaga? Okay ka lang ba? Sabi ni Mama, hindi ka kumain na yung gabi. May dala akong konting pagkain, tikman mo. CJ. Ang dami naman. Hindi kaya sayang to. Hindi rin ako kumain na yung gabi, samahan mo na lang ako. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na dessert sa buong buhay ko. Paano niya ba nagawa ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Naiiyak na naman ako. Sa napakaraming taon. Wala pang sinuman na nagpakita sa akin ng ganitong kabait. Salamat, Boss Lou. Sakin, hindi kailangan ng salamat. Boss Lou. Tara, subukan mo pa isa. Tikman mo to. Busog na ako.
Ayaw mo ba sa mangga? Noong bata pa ako, nagkakaroon ako ng pantal sa mangga. Kaya natatakot akong kumain. Lanan. Kung ayaw mong magpakasal, bigyan mo ako ng 5 milyon. Ano yon? Harassment call lang. Ito ang fruit platter para kay Mrs. Palitan mo yung mangga, may allergy siya. Sig. Ang bait talaga ni Boss Lou sa Mrs. Ang ganda-ganda naman ng munting to. Anong nangyari, Nay? Lola, gusto ko pong magtrabaho. Nasaan na ang pera? Lola, gusto ko pong magtrabaho. Magtrabaho. Itong si Luting Chen. Buntis, pinagtrabaho pa para kumita. May puso pa ba yang tao? Lola, wala pong kinalaman si Boss Lu dito. Sarili ko pong desisyon ito. Ang bait-bait na sa akin ng pamilyang Lu, hindi na ako dapat magdagdag pa ng abala sa kanila. Ako, gusto ko lang pong may magawa. Wala silang pinapagawa sa akin. Naghihintay lang ako matuyo ang mga damit. Nak, may problema ka ba? Bakit bigla kang gustong magtrabaho? Luting Chen, ikaw ang magsabi. Pwede kang magtrabaho pero may kondisyon ako. Luting Chen, ikaw. Sa kumpanya ng pamilyang Luka magtrabaho. Tama. Bakit hindi ko naisip to? Nak, kung talagang gusto mong magtrabaho, sa sarili nating kumpanya ka na lang. Para mo din, nabigyan ka ng magaan na trabaho, para maalagaan ka rin niya. Ano, ayos ba? Punyeta, alam ko ang bawat galaw mo. Huwag kang magloko. Lola, sobra-sobra na po ang kabutihan ninyo sa akin. Gusto ko lang pong gawin ang mga bagay na kaya ko. Pero mahina ang katawan mo, paano kung? Kung ganoon, sundin na lang natin ang gusto mo. Boss Lu. Nakahanap na ako ng trabaho, natanggap ako. Ang saya-saya mo naman. Salamat sa pagpayag sa akin na maghanap ng trabaho. Malaya ka. Hindi dahil buntis ka ng anak ko. Hahadlangan ko ang mga plano mo. Siguro mamahalin ang mga cufflink na gamit ni Boss Lu. Kung mura lang ito, baka hindi niya magustuhan. Hinanap mo ako. Ano nang nangyari sa iyo? Ang lakas ng amoy ng alak. Gaano ba siya kainom? Lasing ka na, halika, isasama kita sa loob. Ano nang kailangan mo sa akin? Ako. Kukuha muna ako ng tubig para sa'yo.
Lasing ka, eh. Tingchen, anong nangyari sa'yo kagabi? Sobrang lasing ka, si Xiaoyu ang nag-alaga sa'yo buong gabi. Nasaan siya? Pumasok sa trabaho. Maaga palang umalis na. Lalabas muna ako. Ingat ka. Wala ka pang 20 taong gulang, di ba? Saang universidad ka nag-aaral? 20 taong gulang, edad yan para mag-aral sa kolehiyo. Nagkatrabaho na siya, malamang hindi nakapagkolehiyo. Ang minimum na requirement sa aming kumpanya ay bachelor's degree. Paano ka nakapasok? Saang departamento ka na-assign? Hindi ko rin masyadong alam. Ano nang ingay-ingay dyan? Magandang araw po, Director. Ang wenyu na to, bigyan mo ng espesyal na atensyon. Batang babae na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi ko alam kung sinong opisyal ang koneksyon niya. Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Basta, pag-ingatan mo. Ikaw si Wenyu. Simula ngayon, siya ang bagong kasamahan natin. Magtulungan tayo sa trabaho. Sage. Samahan mo siya sa pag-asikaso ng papeles. Opo, Director. Tara na, Wenyu. Mali ang naipadala. Parang lumang modelo pa, tong cufflinks na to. Ilang taon na. Tama ba ang nakikita ko? Ganun pala kapag namumukadkad ang bakal na bulaklak. Ang ganda ng taste ni Boss Lu sa cufflinks. Tingchen, may oras ka bang mag-dinner mamayang gabi? Wenyu, isang cup, mano-manong giling. Salamat. CJ, Pwede bang pakuha rin ako ng juice? Para sa akin, fruit platter. CJ, Salamat. Boss Lu, nauna po kayo. Bakit hindi po kayo nagpaalam? May trabaho palang gusto kong i-report. Tuloy po. Magandang araw po, Boss Lu. Nagulat ka ba sa pagdating ko? bakit nandito ka? Para mag-usap tungkol sa partnership. Ang galing, nagkita tayo dito. Nga pala. Yung regalo mo sa akin. Nagustuhan ko talaga. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Kain tayo ng tanghalian, ha? Wag na, first day ko lang ngayon. Dapat kasama ko mga katrabaho ko. Parang ayaw mo yata sa akin.
Wala naman. Napala, lasing ako kagabi. Wala akong nagawa sa'yo, di ba? Wala. Sige, trabaho muna ako. Tingchen, sabi ni Boss Zhang nandito ka na. Di ako makapaniwala. Tara, kain tayo. Huwag na, may gagawin pa ako. Tingchen, alam kong mahiyain ka. Pero di ako susuko. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kabuti. Boss Lu, yung binanggit mong si Wenyu, magaling pala talaga siya. Ano ba talaga relasyon nyo? Pasensya na sa pagtatanong. Wag na, sa kantina na lang ako kakain. Pasok. Tingchen, nag-order ako ng paborito mong business lunch. Sabay tayong kumain ng tanghalian. Huwag na, sa kantina na lang ako. Scoop. Akain ang presidente sa kantina. Hindi nga. Yung pinakamakapangyarihan sa Metro Manila. Sa kantina pa kakain. Di ka panipaniwala. Di naman yan big deal. Mukhang may alam ka, Sin. Sasabihin ko na lang, may dahilan kung bakit biglang kakain ang presidente sa kantina natin. Dahil sa isang babae. Alam nyo ba, childhood friends sila ni Director Zhao. Para kay Director Zhao yan, sigurado. Ang ganda naman. Makakalapit na ako kay Boss Lu. Ayos pa ba ang makiw ko? Ano bang iniisip mo? Si Boss Lu. Hindi naman tayo mga Cinderella na pwedeng maghangad sa kanya. Ang kwento ng Cinderella at Prinsip, sa fairy tale lang yan umiral. Eh di dapat maganda ang impression ko kay Boss Lu. Baka sakaling magustuhan niya ako at mapromote ako. Wenyu. Malapit na dumating si Boss Lu. Anong ginagawa mo dyan? Doon ka na umupo sa kabilang table. Ano, naguguluhan ka? Sige na, umalis ka na dyan. Sinasadya mo bang umupo dyan? Para pansinin ka ni Boss Lu. Boss Lu, Boss Zhang, Director Zhao, handa na ang tanghalian ninyo. Boss Lu, ito ang mga pagkain na inihanda ko ayon sa gusto ninyo. Sana magustuhan ninyo. Hindi ko pa nakita si Boss Lu na ganyan kabait. Sa isang babae. Director Zhao, parang sinadya ni Boss Lu, na umupo sa tapat ni Wenyu. Mukhang inosente yung Wenyu na yun. Pero ang galing palang mangakit ng lalaki. Bihira lang pumunta si Boss Lu sa kantin. Pero siya pa ang nagpabida. Director Zhao, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Kain na. Hindi ba dito ka para pag-usapan ng partnership? Bakit dito ka kumakain? Ayaw mo akong samahan? Eh di ako na lang ang sasama sa'yo dito. Pwede naman yon, di ba? Wenyu, kilala mo ba si Boss Lu? Impossible yon. Kung hindi mo siya kilala. Bakit siya sinadyang umupo sa tapat mo? At kumain kasabay mo? Nga. Siguro. Mas gusto lang talaga ni Boss Lu yung pwestong yun. Ako magpiprint muna ako ng mga dokumento. Hey, bata pa lang, malaki ng ambisyon. Sa tingin ko. Sinadya niyang mangakit kay Boss Lu. Sin, sabi niyo dahil sa isang babae, kaya pumunta si Boss Lu sa kantin. Baka si Wenyu yon. Siyempre hindi siya. Hindi naman siya karapat-dapat. Sino ba siya para maging karapat-dapat? Ang lakas ng loob ni Wenyu, gusto bang gawin ang lalaki ni Director Zhao? Kung matutulungan ko si Director Zhao, na matanggal ang tinik na ito sa kanyang mata, di ba? Madali na lang para sa akin ang maging team leader. Sin, parang hindi tama to, nga. Kawawa naman si Wenyu, kasamahan pa naman natin. Paano kung malaman ng mga boss? Kayong dalawa, ara-ara naman niyo siyang inutusan.
Kung hindi natin siya paalisin sa Zhongtian Group, at kung sakaling nagkagusto talaga sa kanya si boss, ano sa palagay nyo? Ang gagawin niya sa inyo para magiganti? Mga tanga. When you, linisin mo ang mga CR. Patungkol sa opisina ni Director. Linisin mo ang lahat ha. Mayroon naman tayong mga tagalinis dito sa kumpanya, di ba? Ay, nag-file ng leave ang mga tagalinis. Abala kaming lahat sa trabaho ngayon, kaya sa susunod na mga araw. Ikaw na muna ang maglilinis, okay lang ba? Baguhan ka pa lang naman, dapat marami kang matutunan. Ganyan talaga ang pinagdaanan namin. Tama. CJ, Oh, bukas may importanteng bisitang darating. Siguraduhing malinis ang lahat ha. CJ po at Xin. When you, linisin mo rin dyan. Sige, huwag kalimutan. Ay, sorry, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Pero ito, Ano ba ang ginagawa nyo? Sino ang may gawa nito? Director Zhao, kanina lang. Nabasag ni Wenyu habang naglilinis. Naku, ang kapal ng mukha mo. Ang gulo-gulo mong magtrabaho. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang halamang yan? Ilang taon ko na yan inaalagaan. Nakakainis talaga. Pasensya, Director Zhao. Nabasag ko habang naglilinis. Nahulog lang talaga. Magkano ang halamang yan? Bibili ako ng bago para sa'yo. Hindi mo kaya bayaran yan. Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa akin nito? Si Boss Lu. Napakahalaga nito sa akin. Mukhang mahal na mahal mo nga yan. Ganyan ka mag-alala. Nandito ka para mag-ulat ng trabaho. Simula ngayon, hindi ka napapayagang pumasok sa opisina ko. Lumabas ka. Tawagin ang janitor. Ay, naka-leave po siya, Director. Pinapalitan ko muna si Wenyu sa trabaho ng janitor. Bakit hindi ko alam yan? Director Zhao, yang si Wenyu, nanlalandi sa president. At kahapon sa kainan, sinadya niyang ipahiya ka. Hindi ko na nakayanan, kaya gusto kong bigyan ng leksyon, yang babae na yan. Isang matinding leksyon. Director, masyado kayong mabait. Mga babaeng ganyan, may masamang hangarin, hindi dapat dito sa Zhongtian. Ano sa tingin ninyo, Director Zhao? Hindi ikaw ang masusunod. Kung tanggap siya ng kumpanya, mananatili siya. E paano kung siya mismo ang mag-resign? Anong ginagawa mo? Nasa labas ako, may pinag-uusapan. Pagkatapos, pupuntahan kita. At Xin. Yemi, Ate Xin, ano ba yan? pasensya na, nadulas lang ang kamay ko. Pakilinis ulit ha. Ayaw mo. Kung ayaw mo, mag-resign ka na lang. Huwag mag-assume na maganda ka lang, makakaakit ka ng lalaki. Ang corporate world, hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang Zhongtian Group, hindi papayag na may taong katulad mo dito. Naku, Wenyu, bata ka pa. Wala ka pang 20, marami pang oportunidad sa labas na naghihintay sa'yo. Bakit ba kailangan mong magstay sa Zhongtian? Gusto mo, sabihan ko na ang yar para mauna ka. Hindi na kailangan, Ate Xin. Pagsisikapan kong gawin ng maayos ang trabaho ko. Sage, ayaw ng masarap, masakit ang gusto. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Wenyu, yung proposal na binigay ko sa'yo, ibigay mo sa akin ngayon. Kailangan bukas. Director Zhao, yung proposal, Thursday pa naman yun, di ba? Sinasabi mo bang mali ako? Gagawin ko iyon mamayang gabi.
Sa ngayon, Si J. Uwi na. Usap tayo tungkol sa project bukas. May konting trabaho pa ako. Umuwi ka na muna. Anong ginagawa mo rito? Lahat uwi na, bakit hindi ka pa umuwi? Mag-o-overtime ako para sa proposal. Kailangan bukas eh. Hindi yan sapat na dahilan. Mula. Hindi pwede. Sige, samahan na lang kita. Ang sarap. Kain muna tayo. Pero, Huwag na yang pero. Tutulungan kita. Kung patagalin pa natin ito, hindi natin to matatapos kahit magdamag. tapos na. Engan. Kaya pwede na ba tayong umuwi? Meeting na. When you, nasaan ang proposal mo? Ano to? Hindi ko alam. When you. Ito ang dokumentong kailangang isubmit sa presidente agad. Kung wala kang maipakita, kaya mo bang panagutan to? Kahit sinong may konting utak, hindi gagawa ng ganitong kalokohan. When you, kung ganyan lang ang kakayahan mo. Dito ka ba pumasok para lang manghuli ng mayaman? Gusto mong umangat ng mabilis. When you, tumingin ka nga sa sarili mo. Papahating na ang presidente. Paano kami makakapag-report? Nagkamali talaga ako. When you, nandiyan na ang ebidensya. Magdadahilan ka pa. Gayon, proposal lang ito. Paano pa sa susunod? Anong malaking pagkakamali ang gagawin mo? Hindi pwedeng dahil sa'yo lang. Lahat kami madadamay. Director Zhao, hindi namin kailangan ng ganitong empleyado sa departamento. Sa kanyang pinag-aralan, hindi talaga siya karapat-dapat sa Zhongqian Group. Tama na, Wen Yu. Mali ang ginawa mo, yan ang katotohanan. Kung kulang ka sa kakayahan, AD, idi ano? Boss Zhang. Pinagawa ko kay Wen Yu ang project plan natin. Hindi lang niya ginawa, sinira pa niya ang file. Naantala ang progress ng proyekto natin. Ginawa ko talaga. Nandito si Boss Zhang, nagsisinungaling ka pa. Hindi siya nagsisinungaling. Ting Chen, paano mo nalaman na hindi siya nagsisinungaling? Kagabi, kasama ko siyang gumawa nito. Bukod sa BSRI, makakatanggap ka rin ng isa sa email mo. Paumanhin, hindi ko napansin. Boss Zhang. Ang CC ng Zhongqian Group, hindi naman basta-basta masisira, di ba? Imbestigahan agad ang mga footage. Tingnan ang workstation ni Wen Yu. Kung may mga kahina-hinalang tao, maliit na bagay lang ang sira ng file. Kung may pumasok na industrial SCY sa kumpanya. Ang mas malaking problema ay ang maapektuhan ang inters ng grupo. Wen Yu. Director Zhao, anong klaseng pambubula ang ginawa mo?
para paulit-ulit kang ipagtanggol ni Boss Lou. Wala naman akong ginawa. Mabuti pang kilalanin mo ang lugar mo. Isang probinsyanang mahirap lang. Hindi ka karapat-dapat na makasalamuha man lang si Boss Lou sa buong buhay mo. Director, sa wakas alam ko na kung bakit ipinagtatanggol ni Presidente si Wen Yu. Director, tingnan mo ito. Impossible to. Kotse nga ni Ting Chen. Sa tingin ko, may kung anong koneksyon. Ang Presidente si Wen Yu. Wen Yu, ipapaalam ko sa iyo. Walang babaeng makakaagaw kay Ting Chen sa akin. Teka muna, mga kasama. Itigil muna ninyo ang trabaho ninyo. May bagong empleyado tayo. Para hindi siya magkamali sa proseso. At Sin, magpaliwanag ka ng company procedures. Si Director Zhao. Ang lahat ng bagong empleyado na hindi nagdeklara ng pagbubuntis. Kapag nalaman ng kumpanya, agad na matatanggal. Wen Yu, may sasabihin ka ba? Ako, Wen Yu, ilang beses na kitang nakita sa pantry na parang nasusuka. Ano ba yan? Nakita ko rin si Wen Yu na parang nasusuka. Narinig ko rin. Pero bata pa siya. Baka hindi lang maganda ang pakiramdam. Buntis ngayon ang hipag ko. At parang pareho ang itsura niya kay Wen Yu. Baka buntis siya. Wen Yu, tingnan mo, napaka-interesado ng lahat sa iyo. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag sa kanila? Boss Lou, tingnan niyo po kung feasible ba ang project na ito. Ituloy natin ang pag-follow up sa project. Boss Lou, ano po ang? Lanan. Maganda ang cafeteria ng Zongshan Group. Tara, kumain tayo. Ang weird talaga. Ano ba ang nangyayari kay Boss Lou nitong mga nakaraang araw? Araw-araw pumupunta dito sa Zhongtian natin. At Sin, ang bata-bata pa ni Wen Yu. Di naman siguro siya buntis, no? Ay, nakalimutan mo. May service na mamahaling sasakyan papasok at pauwi. Pwede rin naman. Kung buntis nga, malalaman yan sa blood test. Wen Yu, may lakas ka ba ng loob para magpa-blood test? Malaking kasalanan sa kumpanya ang magtago ng pagbubuntis pagpasok. Wen Yu, tama. Di man lang makapagsalita. Di kaya natatakot ka. Sage, Wen Yu, huwag mong isiping wala akong magagawa dahil di ka nagsasalita. Wala akong magagawa sa'yo. Tingnan nyo ang hawak ko. Ano ito? Ito ay folic acid para sa mga buntis. Ginagamit ito na hipag ko. Ang bata-bata, buntis na, tapos itinatago pa pagpasok sa trabaho. Ang talino mo talaga. At Sin, di pwedeng palampasin to. Director Zhao, binigyan mo na siya ng isang pagkakataon. Siya mismo ang di nagpahalaga. Kaya wala nang saysay na bigyan mo pa siya ng mukha. Wen Yu, anong palusot pa ang meron ka? Itinago mo ang pagbubuntis mo, di ba para makakuha ng maternity benefits? bawal ba magtrabaho kung buntis? Wen Yu, dahil nilabag mo ang patakaran ng kumpanya, huwag kang magalit kung susundin ko ang batas. Ipaalam sa Yar, tanggalin agad si Wen Yu. Director Zhao, hindi ko po alam na may ganitong patakaran ang kumpanya. Hindi ko sinasadya na itago ang pagbubuntis ko. Tumahimik ka. Nagdadahilan ka pa. Ang bata, 20 taong gulang pa lang, parang hindi pa hinog. Gusto pang mangakit para makapasok sa mayamang pamilya. Pwede naman yon. Hahaha. Tama na. Wen Yu, mag-asikasong umalis ka na ngayon din. Naririnig mo ba? Lumabas ka na rito. Kung makakaabala ka, ipapapalayas kita. Itatapon ka talaga namin sa labas. Sino ang may lakas ng loob?
Boss Lou, bakit ka narito? Kanino kayo nag-utos na lumabas? Itinago ni Wenyu ang pagbubuntis niya para makuha ang maternity benefits. Papalayasin ko na siya ngayon. Alam ko ang pagbubuntis niya. Ang pagpasok niya sa kumpanya ay espesyal kung pinayagan, Director Zhu. May problema ka ba? Pero, Sumama ka sa akin. Wenyu, Ikaw pala ang may-ari dito. Pasensya na. Kung sa ibang kumpanya ka pupunta, hindi ako mapapanatan. Pero ayaw ko ring sumalungat sa gusto mo, kaya... Kung galit ka, sa akin mo ilabas ang galit mo. Galit ka pa ba sa akin? Pasensya na. Nakadagdag pa ako sa problema mo. Kung hindi ako dumating ngayon, ano ang gagawin mo? Pero dumating ka naman, di ba? Sabi nila, ginagatasan mo lang ako. Mga chismis lang yon. Hindi rin naman sila ganun kalayo sa katotohanan. May mga asikasuhin pa ako mamayang hapon. Sunduin kita sa pag-uwi mo. Wag na. Director, ano ba talaga ang meron kay Wenyu? Anong mahika ba ang meron siya kaya pati ang presidente? Hindi na sumusunod sa patakaran ng kumpanya para lang ipagtanggol siya. Nga pala, naalala ko noong nakita ko si Wenyu. Pumasok sa quotes ng president. Baka naman, talagang itataas siya ng presidente. Director, oh. Ano, Boss Zhang? Gusto ka raw makausap ng presidente. Tara. Ano ba yun, Boss Zhang? Hoy, Boss Zhang. Presidente, ano po ang kailangan ninyo? Boss Lou, ano ito? Ako na po ang magpunas. Ako na po. Tanggal ka na. Tanggal. Boss Lou, bakit ninyo po ako tatanggalin? Nakita na namin sa CCTV, ikaw ang gumalaw sa proposal. Sa computer ni Wenyu. At ikaw pa ang nagpalipat sa kanya bilang tagalinis. Sinasadya mong pinili siyang magbitiw. Mali po ako. Magsusorry na ako kay Wenyu, President po. Hirap na hirap po akong mapasok sa Zhongqian Group. Huwag niyo po akong tanggalin. Gagawin ko po ang lahat. President. CJ. Di ba nag-leave ang lahat ng tagalinis? Kung ganun, lahat ng paglilinis sa kumpanya, ikaw ang gagawa. Ako ito. Boss Lou. Director Zhang, masyado kang mayabang kasi may Boss Lou kang sinusuportahan, di ba? Ngayon dinadala mo pa siya rito para ipahiya ako sa harap ng lahat. Wala akong ginagawa. Kung wala kang kakayahang gawin ang trabaho mo, huwag ka nang magtrabaho dito. Kumusta? Boss Lou, naayos na ang lahat sa South City. May problema sa trabaho. Nagbago ang plano, hindi tayo uwi ngayon. Samahan mo akong mag-business trip. Bakit ka malungkot? Nalaman na namin ang tungkol sa proposal. Si Ansin at ang grupo niya ang may pakana. Inilipat ko na sila sa housekeeping department. Napaka-proud ni Ate Xin. Ang paglipat ng department ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Matagal na siya sa kumpanya. Hindi ba masyadong harsh ang ginawa mo? Harsh? Hindi mo ba naisip kung ano ang mangyayari sa iyo kung hindi kita tinulungan at pinatunayan ang katotohanan?
Mabibiktima ka ng plano nila at mapapalaya sa kumpanya. Sa tingin mo ba ay hindi sila ang harsh? Pasensya na. Natakot ka ba sa tono ng boses ko kanina? Pasensya na, ayoko lang kasing maapi ka. Sus Mariosep, tong batang to. Akala mo makakapagtabo ka sa akin? Halika, isasama kita sa hotel para makapagpahinga ka. Salamat, Boss Lou. Sino ka? Anak? Yung lasing mong ama, hindi pa nga kita hinahanap para bayarin. Ikaw pa ang nagpakita dito. Humph, yung kasama ng anak ko. Boss mo yon, di ba? Kung nagdedete siya sa anak ko, kailangan mo ng regalo. 5 milyon lang. Sage, ibibigay ko. Sage, ibibigay ko. Tama na. Sa susunod, kung makita pa kita na ginugulo mo si Mrs., puputulin ko ang mga binti mo. Umalis na tayo. MS Wenyu, Magandang araw. May kailangan po ba kayo? tingnan mo kung sino ako, Gaga. Tatay, ano nang ginagawa mo rito? Bitawan mo ako. Tatlong araw nang walang makain, araw-araw hinahabol na nagpapautang. Nakabili ka ng sarili mo sa mayaman, nakatira sa magandang hotel na ito. Nakalimutan mo na ba ako? Sabi ko sa'yo, sa sahod ko ibibigay ko ang pera sa'yo. Wala akong pakialam. Gusto ko ng pera ngayon. Wala akong pera ngayon. Kapag meron na, ibibigay ko. Ano nang ginagawa mo? Ibigay mo ang bag ko. Wala talaga akong pera. Ikaw, Black card ng Metro Manila Bank. Haha, hindi akin yan. Ibigay mo sa akin. gusto mo pa akong lokohin? Nakita ko kahapon. Kasama mo ang sugar daddy mo. Walang problema sa kanya ang pera. Ito rin galing sa kanya, di ba? Sino yan? Ang nangyari ngayon, huwag kang magsasalita. Ma'am, ayos lang po ba kayo? O nga pala, Boss Lou, kanina, may isang lalaki na nagsasabing. Ama raw ni Mrs. ang nag-ikot-ikot dito sa paligid. Ang tatay ni Xiaoyu. Opo, Imbestigahan mo kung saan siya pumupunta at ano ang gusto niya. Sage. Wala ba dito si Mrs.? Boss Lou, naiintindihan ko. Ang bawat sandali sa gabi ay mahalaga. Magpahinga kayong dalawa ni Mrs. Mauna na ako, par. Lumabas ka. Umalis na siya. Nakakaistorbo ba ako sa pahinga mo? Hindi. Ako. Yun kasi. Isang kama lang dito. Hindi ko alam kung saan ako matutulog. Ako na lang. Sa sofa na lang ako. Kasya kaya? Talaga bang? Pagod na ako sa buong araw, tapos sa sofa pa ako papatulugin. Mukhang hindi alam ng mga nasa admin na hiwalay tayo ng kwarto. Kaya sa gabing ito, magtitiis ka na lang, Mrs. Magkasama tayong matutulog. Ikaw maligo ka na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag pinapaligo mo ako? Huwag na. Baka hindi mo maintindihan. Maliligo na ako. Hindi ka makatulog. Tulog na ako. Tulog na talaga. Good night. Ano ba ang kinakabahan ako?
Parang bata talaga. Magandang umaga. Pasensya na. Kagabi, ano ba ang ginawa ko sa kanya? Hindi ka ba nababagot dito sa hotel? May party mamayang gabi. Gusto mo bang sumama? Boss Lou, kumusta po? Huwag ka nang uminom, ibaba mo na. Dumating na si Boss Lou. Halika. Hindi kailanman nagdadala ng babae si Boss Lou sa mga ganitong okasyon. Bakit ngayon may kasamang batang babae? Nga, hindi ba't may bali-balita na ayaw ni Boss Lou sa babae? Ano nang nangyayari? Hindi ba't asawa mo si Boss Lou? Bakit ngayon may ibang babae siyang kasama sa party? Hindi kailanman nagdadala ng babae si Ting Chen sa mga party. Nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro. Isang batang babae. Mukhang estudyante pa ng high school. When you, sa loob ng napakaraming taon, buong puso mong pinaglingkuran ang Zhongchen Group. Hindi ba't lahat yon ay para kay Boss Lou? Pwede ka bang magpatalo sa isang baguhan? Tulungan mo ako sa isang bagay. Ay, pasensya na po. Ano na gusto ninyong gawin? Ikaw yung batang babae na kasama ni Boss Lou. Hindi ko inaasahang ganoon ang gusto ni Boss Lou. Ayaw sa mga mayamang dalaga. Pero ngayon, nagdala siya ng batang babae sa party. Bata ka pa, di ka pa natuto, ang alam mo lang ay sumipsip sa mayaman. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka ba. Kahit magsuot ka ng magandang damit, isa ka pa ring basura. Hindi ka kailanman magiging tunay na rina. Aalis na ako. Ang yabang mo ah. Ano na gusto ninyong gawin? Sini, ikaw ang anak na babae ng pamilyang Zhao. Pwede ka bang? Madaig ng mahirap na batang yan. Huwag magakalang dahil binigyan ka ng pansin ni Boss Lou. Importante ka na. Nagsorry na ako kanina. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pasensya na. Hindi ko magagawa yon. Nasaan ang misis? Pumunta si Mrs. sa CR. Hinampas mo ako ng tubig. Gaganti ako. Boss Lou. Ayos ka lang. Sila ang hindi ayos. Magaling. Boss Lou, tingnan mo. Binuhusan niya ng tubig ang damit ko. 50,000 ang halaga nito. Narito ang 500,000. Nakaganti ka na ba kanina? Buhusan mo ulit ako, tingnan natin. Boss Lou, ano ang ibig mong sabihin? Pwede pa siyang magbuhos ulit. Siyempre naman. Boss Lou, ikaw. MS Zhao. Tinanggap mo na ang 500,000 ni Boss Lou. Boss Lou, ang pamilya namin sa Maynila ay kilala. Sigurado kang kakalabanin mo kami dahil sa babae. Walang linya para sa index na ito sa original. Tumahimik ka. Walang utang na loob. Boss Lou. Boss Zhao, ang galing mo talagang magpalaki ng anak. Hanggang sa mga nasaktan ang taong akin. Paumanhin, Boss Lou. Spoiled kasi si Tsini. Boss Zhao. Si MS Wen ang pinapamahal at inaalagaan ni Boss Lou. Spoiled lang ang sasabihin mo para matapos na ito. Huwag kang mag-alala, Boss Meng, pag-uwi ko. Pagsasabihan ko siya, dalhin ko siya sa inyo palang araw. Para humingi ng tawad kay Boss Lou. Hayaan mo na, wala naman akong nasaktan. Umalis na kayo. May gusto ka bang puntahan? Samahan kita. Dito sa lungsod, wala palang mga bituin sa gabi. Naminis ko yung dati. Wala namang dapat pang hinayangan. Alam mo naman, hindi maganda ang buhay ko noon. Araw-araw, iniisip ko lang kung paano kumita ng pera para sa gamot ni Mama. Ang bote, 10 sentimo bawat isa. Ang karton, piso kada kilo. Libreng gulay sa palengke pag 6:00. Pero nang makilala kita, nagbago ang mundo ko. Lumawak. Salamat sa pagtulong sa pagpapagamot kay Mama. At sa pagdala sa akin para makita ang mundo.
Sa tingin mo ba, wala akong kwentang tao? Bakit mo naman nasabi yan? Para sa akin, espesyal ka. Gusto mo pa bang magpahangin dito? Baba muna ako, kukuha ako ng jacket para hindi ka magkasakit. When you Paumanhin, ang numerong tinatawagan ay hindi maaring maabot sa ngayon. iutos mo kahit anong paraan. Hanapin si Mrs. Bilisan, i-secure ang bawat exit. Sa CCTV, tingnan na mabuti ang bawat frame. Huwag palampasin ang kahit anong sulok. Opo. Boss Lou, tinitignan na ang lahat ng CCTV sa paligid. May balita na siguro agad. Sige, alam ko na. Boss Lou, may nakita kaming kahina-hinalang sasakyan papunta sa probinsya. Alam mo naman, hindi maganda ang buhay ko noon. Pero simula nang nakilala kita, nagbago ang mundo ko, naging mas malawak. Salamat sa pagpapagamot sa nanay ko. Sino ka ba? Ano ba ang gusto mo? Gising ka na rin. Ang bata-bata mo pa. Ang galing mo pala mangakit ng lalaki. Si Boss Lunga ay nagbago ng paninindigan dahil sa'yo. Gusto ko talagang malaman, anong magikba ang ginamit mo? Para masupil si Boss Lu. May tao ba? May baliw dito. Tulungan niyo ako. Ilang taon ka na, ang inosente mo pa rin. Tingnan mo sa paligid. Mukha bang may tao? Ah, akala mo ba naglalaro lang tayo? Marami na akong nakikitang babaeng katulad mo. Nagadagdag, tapos gusto pang ipasa kay Boss Lu ang bata. Ngayon, paparusahan kita. Para matuto kang huwag mangarap sa hindi mo pag-aari. Wala akong ginawa. Hindi totoo yan. Boss Lou, ayon sa lokasyon, nandito si Mrs. Tara, Ngayon ka natakot. Hahaha, huwag kang matakot. Papatayin kita ng mabilis. Saklolo. Mang-away ka pa kay Mrs. Gusto mo bang mamatay? Boss Lou, buti na lang na parito tayo kaagad. pasensya na, nahuli ako. CLU. Sabihin mo, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan si Mrs.? Boss Lou, dinukot nito si Mrs. Ano ang gagawin natin? Alisin mo. Boss Lou, huwag kang mag-alala, Boss Lou. Nakainom ka na, matulog ka na ng mahimbing. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Bakit nasugatan ang kamay mo? Wala lang. Yung nagkidnap sa akin, may nag-utos ba sa kanya? May hinihinala ka. Ako, 3 araw ng gutom, walang-wala. Nabenta mo ang sarili mo ng mahal, nakatira pa sa magarang hotel. Nakalimutan mo na ba ako? Huwag kang mag-alala, nahuli na namin siya. Babayaran niya ang ginawa niya. Dugot pawis ang kapalit niyan. Esan, ingat ka rin. Elnan. Ayusin ko ito, babalik ako agad. Boss Lou, nalaman na namin. May nag-utos kay Likyan. Nakidnapin ng Mrs. Alam ko, Alam mo, sino ba ang walang takot na gumanon? si Zolin. Saan po tayo pupunta, Boss Lou? Sa Zongshan Group. Lilinisin natin ang pamilyang Zil. Sage.
Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maabot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maabot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang. Nandiyan na ang President. President. Ting. President. Director Zhou. Hahanapin pa lang sana kita. Anong kailangan ninyo sa akin, President? May pagbabago sa personnel ng kumpanya. Si Zhao Lin, Director ng Planning Department, ay tatanggalin na. Bakit? Kung may problema, kausapin mo ang legal department. 6 na taon na ako sa Zhongtian Group. May kontribusyon ako sa paglaki ng kumpanyang ito. Bakit ako tatanggalin? Director Zhao, hindi ka titigil hanggat wala kang nakikita. Ano? Ito ang dahilan kung bakit kita tatanggalin. Tapat ka ba sa Zhongtian? Ang pamilya ninyong Zhao ay nakatayo lamang dahil sa pamilyang Lu. At tungkol sa mga pakinabang na nakuha ninyo sa pagpapanggap sa pangalan ni Boss Lu. Mas alam mo yan kaysa sa akin. Narito ang ebidensya. Basahin mo. Julin, gusto mo bang sabihin ko ng isa-isa ang mga kabalbalan mo? Isasalaysay ko ang lahat. Tama na. Ting Chen, ang mga taong ito sa Zhongtian. Hindi lang para sa pamilya ko yon, para rin sa'yo. Ilang taon na tayong magkakilala. Umaasa ako na kahit umalis na ako, alalahanin mo pa rin ang ating pagkakaibigan. Sandali. Ting Chen, alam ko. Simula ngayon, wala nang relasyon ang pamilyang Zhu at pamilyang Lu. Nagsasabi ka ba ng biro? Napakalalim ang pagsasamahan ng aming mga pamilya. Hindi mo basta-basta makuputol yan. Ay. Boss Lu, palisin ko na siya. Hindi ako aalis. May mga bagay na kailangan kong sabihin. Ano ang gusto mong sabihin? Bakit sa lahat ng tao ito, ang pagsisikap ko para sa'yo at sa Zhongtian Group ay buong puso at kaluluwa. Pero, alam mong gusto kita, pero palagi kang malamig sa akin. Akala ko, kung mapupursige lang ako, may araw ding magiging maini ang puso mo sa akin. Pero bakit nang dumating si Wenyu, nagbago ang lahat? Kaya pinagtripan mo siya sa trabaho hanggang sa pinakidnap mo siya. Ako si Zhaolin, may kakayahan, may pamilya, maganda. Si Wenyu lang, isang hamak na bata. Ano ang meron siya? Bakit siya ang gusto mo? Zulin, hindi yon dahilan para saktan mo siya. Ang Wenyu na yan na laging ipinagkatanggol at iniisip mo, buntis na nga sa kung sinong lalaki. Kahit hindi mo ako gusto, hindi mo naman kailangan kumuha ng ganoong babae. Para naman ako. Tapos ka na? Ting Chen, ikaw ang boss Lu ng Metro Manila. Bakit mo pa kailangan magpalaki ng anak na hindi sayo? Ang bata sa sinapupunan ni Xiaoyu, anak ko. Impossible. Kakakilala nyo lang. Paano nangyari yun? 4 na buwan na ang nakalipas, nagkita kami sa ospital. Nasaan si Boss Lu? Ako ang nagpainom sa kanya ng alak. Lasing na lasing siya dahil kay Gaoli. Hanapin niyo siya. Akala mo ba, yung gabing yon, nagkatuluyan sila ni Wenyu? Kaya nung pinaparesign ko siya noon, ipinagtanggol mo siya. At dinala mo pa siya sa business trip. Parang tanga lang ako. Wenyu, akala mo ba panalo ka na? Buntis ka kay Ting Chen. Pero walang pangalan, isa ka lang babaeng pampalaki ng lahi ng pamilyang Lu. Sasagutin ko ang responsibilidad sa iyo at sa bata. Mula ngayon, sasama ka sa akin pabalik sa pamilyang Lu. Tangang bata, asawa ka na ng anak namin ngayon. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Tanggapin mo na to. Hindi. Huwag. Mrs. Anak, kumusta pakiramdam mo? Mas okay ka na ba? Sabi ng doktor, dahil daw yan sa sobrang stress. Masakit ang tiyan, may nangyari ba? Kumusta si Xiaoyu? May konting pagdurugo, pero okay naman. Sabi ng doktor, kailangan lang magpahinga sa bahay para maalagaan ang bata. CJ. Hindi muna ako papasok sa opisina. Dito lang ako sa bahay para alagaan ka, okay? Akala mo ba panalo ka na? Isa ka lang na baing.
pampalaki ng lahi ng pamilyang Lu. Nag-aalala ba siya sa akin o sa sanggol sa tiyan ko? Nandito na tayo sa bahay. Boss Lou, parang hindi maganda ang pakiramdam ni Mrs. A. Si Oyo, ano ba talaga ang problema? Hindi naman nakakahiya ang takot sa sakit. Malaya ka. Hindi dahil buntis ka ng anak ko. Ikukulong ko na ang mga desisyon mo. Alam ko ang pagbubuntis niya. Pinasok ko siya sa kumpanya. Dahil sa akin mismo. Nasatisfy ba ang galit mo kanina? Subukan mong buhusan ulit ako. Dahil sa kalagayan ng katawan ko. Mahirapan akong magkaanak. Kaya ang sanggol sa tiyan mo. Napakahalaga sa akin. Nay, nasaan si Xiaoyu? Sabi ng bata masama ang pakiramdam. Gusto pa raw matulog ng matagal. Pinapadala ko na lang yung pagkain sa kwarto niya. Ay naku. Nawawala ang misis. Anong nangyari? Dinalhan ko ng pagkain ang misis. Pero wala siya sa kwarto. Hinanap ko sa buong second floor. Wala talaga siya. Ara, tingnan natin. Ano ba to? Bakit bigla na lang nawala? Buntis ang misis, sana hindi siya napahamak. Hindi. Sana hindi siya napahamak. Hindi. Si Xiaoyu. Ilabas lahat ng tao, hanapin siya. Boss Lou, anong nangyari? Huwag na. Tingchen. Pahintulutan mong tawagin kang Tingchen isang huling beses. Kapag nabasa mo na ang sulat na ito, wala na ako. Ang pamilyang Luna hindi naman talaga para sa akin. Ang pagkikita natin. Ang pinakamagandang aksidente sa buhay ko. Pero nang mapagtanto kong nagiging sakim na ako, alam kong kailangan na nating magpaalam. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin itong mga nakaraang araw. Huwag niyo akong hanapin. When you. Umalis na pala ang bata. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Akala ko ayos na kayo. Wala namang problema kanina. Buntis ang misis, gabi na. Saan tayo siya pupunta? Anak, Hahanapin ko si Xiaoyu. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. aray. Ipadala mo sa akin ang dating address ni Xiaoyu. At alamin kung saan siya maaaring pumunta. Boss Lou, anong nangyari kay Mrs.? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Boss Lou. Boss, magkano po ito? Piso, gusto mo ba? Ay Sej. Ito, Salamat po. estudyante ka pa ba? Gabi na, umuwi ka na. Nahanap na ba si Mrs.? Boss Lou, gusto kayong makausap ng pamilyang Zhao. Nagmamakaawa sila. Pinag-usapan nila kayo na patawarin ang pamilyang Zhao. Sabihin mo sa korte sila humarap sa akin. Magandang gabi po. Nandito po ba si Wenyu? Sino kayo? Bakit niyo siya hinahanap? Kaibigan namin siya. Asawa ko siya. Hayop na Wenhai 2. Ipinagbili na talaga niya si Xiaoyu para maging asawa ng iba. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kayong mga mayayaman, wala kayong mabuting ugali.
Hoy, Xiaoyu. Huwag ka muna umuwi. Yung mga pinagkakautangan ng katay mo, hinahanap ka na. Ganun ba? Salamat, Tita Sang. Sige, sige. Boss Lou, nakakandado ang bahay ni Mrs. Walang tao. Inanong ko na ang mga kapitbahay. Wala raw nakakita kay Mrs. Bumalik ka na. Si Oyo, nasaan ka? Huni, okay. Boss Lou, may balita na kay Mrs. Baby, kasalanan ko to. Nagkulang ako sa pag-aalaga sa sarili. Buti na lang wala kang nangyari. Pero ano na ang gagawin ko ngayon? Si Oyo. Ano ba iniisip ko? Paano siya ang posibleng ama? Ate Nurse, may nakita ba kayong babae dito na ang pangalan ay? When you. Si Oyo. Hanggang kailan mo pa ako pagtatabuan? Bakit ka biglang pumunta sa ospital? Ramdam ka? Saan sakit? Bakit mo ako hinanap? Dahil ba sa sanggol sa tiyan ko? Bakit ka biglang malis? Alam mo ba? Pasensya na. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sobrang ambisyosa ko. Gusto ko ng sobra-sobra. Ano bang sinasabi mo? Hindi dapat kita nagustuhan. Hindi dapat ako. Nagkaroon ng ganoong pangarap. Pasensya na. Pagkapanganak ko, aalis na ako. Pero huwag mo sana akong ipagkait na makita ang anak ko. Mamimiss ko talaga siya ng sobra. Bakit mo iniisip na hindi mo dapat ako nagustuhan? Bakit mo iniisip na palalayasin kita? Dahil sa kondisyon ng katawan ko, mahirap para sa akin magkaanak. Kaya napakahalaga para sa akin ng sanggol sa tiyan mo. Sinabi mo noon pagkapanganak ko. Pwede akong umalis sa pamilyang Lu. Yung kontrata, yun ba ang ibig mong sabihin? Kasi nga bata ka pa, baka dahil sa bata, maipit ka lang. Delikado para sa'yo yun. Saka, alam mo ba? Ang legal age para makapagpakasal. Dapat at least 20 taong gulang na ang babae bago makapagparehistro. Hindi sa ayaw ko. Sa batas, hindi pwede. Pero, hiwalay naman talaga tayong natutulog palagi. Gusto mo malaman kung bakit? Kasi buntis ka ngayon. Ang paghihiwalay ng kwarto. Para sa kaligtasan mo. Tulad ngayon. Sagutin mo ang tawag. Hello, ma? Nahanap na namin ang manugang mo. Mabuti naman at nakauwi na siya. Mrs., hindi mo alam kung gaano ka nalulungkot si Lola. Buong gabi siyang hindi nakatulog kahapon. Mas dapat kay Ting Chen ang mag-alala. Si Ting Chen ang naghanap sa'yo buong gabi. Ma, Ikaw talaga, ikaw ang pinaka nag-alala sa batang to. Ayaw mo pang aminin. Nung malaman ni Ting Chen na wala ka kahapon, nagpanik talaga siya. Sa tagal-tagal ko, ngayon ko lang siya nakita ng ganoon kakaba. Pasensya na po, Lola. Nag-alala kayo. Tapos na yon, okay na. Mahirap talaga ang pagbubuntis para sa pamilyang Lu. Kami ang nakalimot sa nararamdaman mo. Hindi po, Lola. Sobra-sobra na ang kabutihan ninyo sa akin. Ako lang. Nag-isip ako ng masyado. Nanay din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa pagkakataong ito, si Lu Tingchen ang may kasalanan. Bigyan mo na lang siya ng pagkakataong magbayad sa pagkakamali niya. Sa susunod na buwan, ika-20 ka na. Bakit hindi natin gawing okasyon yon para i-anunsyo ang tunay mong pagkatao? Anong masasabi mo? Anak, panahon na para bigyan mo ng opisyal na lugar ang batang yan. naiintindihan ko. May nangyari kay Boss Lou. Boss Lou, Ano ba talaga ang nangyari? nakita ng reception ang sula at litrato kaninang hapon.
Sinuri na namin ang lahat ng CCTV malapit sa opisina. Pero wala kaming nakitang kapaki-pakinabang. Mukhang eksperto ang gumawa. Kung nakuhanan nila ng litrato, ibig sabihin matagal na nilang plano ito. Ang laki ng ginawa nila, 30 milyon lang ang hihingin. Hindi ko alam kung kanino ba talaga sila nakatuon. Ay, alam ko na. Ihiwain ko muna kayo ng prutas. Boss Lou, ang bait talaga sa'yo ni Mrs. Sige, mag-uusap muna kayo. Lalabas muna ako. Hoy, sandali. Mrs., naalala mo ba kung sino ka? Si Huyen. Mauna ka na. Pagkatapos namin mag-usap, hahanapin kita. Buntis siya. Hindi na kailangang malaman niya ang ilang bagay. Ikaw mismo ang mag-imbestiga tungkol sa sulat. Gusto kong malaman kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Salamat sa hirap, par. Di ko inakala na agad-agad mo nang ipinadala ang mga litrato kay Luting Chen. Pag nakuha ko ng pera, ang pangako kong 5 milyon sa'yo, ibibigay ko agad. Anong 5 milyon? 20 milyon yon, per. Yan ang napag-usapan natin. Ano bang klaseng tao si Luting Chen? Yan ang pamilyang Lu sa Metro Manila, brutal at walang awa. Pinagkatiwalaan ko ang buhay ko para tulungan ka. 2 milyon pa nga, kaibigan ng presyo na yan. 3 milyon lang lahat, kukunin mo ang 2? Parang hindi tama yan ah. Hati tayo, di na pwedeng higit pa. Ito ang recording natin. Ayaw mo namang ibigay ko, to kay Luting Chen. O sa pulis, di ba? 2 milyon lang yan, maliit na bagay. Si Luting Chen na ang manugang mo. Perang gusto mo lang, kukunin mo lang, di ba? Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Tandaan mo, ilabas mo ang anak mo. Habang hawak natin siya. Walang takas si Luting Chen sa pagbigay ng pera. Anak, buksan mo nga to. Ano to? Hindi ba to ang plano para sa birthday party mo? Naghanap ako ng ilang kumpanya para magdisenyo. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Anak, may oras ka ba bukas? Makita tayo sa labas. Ano na naman ang gusto niya? Ang ganda nitong outdoor garden party. Rerentahan natin ang buong lugar, punuin ng bulaklak. Ang romantic at cozy. Anak, ano sa tingin mo? Ayos naman. Ang ganda rin ito, ang romantic na isang Castle Dam Park. Eto pa, kung gusto mo, pagkatapos ang birthday party. Pwedeng samahan ka ni Ting Chen dito para magstay ng ilang araw. Lola. Maganda naman lahat. Nagustuhan ko naman. Ikaw na bahala. Medyo pagod na ako, mauuna na akong magpahinga. Sige, magpahinga ka muna. Tita Lan, samahan mo si Mrs. pabalik sa kwarto. Parang may kakaiba sa kanyang pagkilos. Ikaw, nanggulo ka ba? Boss Lou, nalinaw na ang lahat. Noong gabi na kayo ni Mrs. ay nasa party sa South City. Nakita ni Wenhai si Mrs. Nakuha niya mula sa kanya ang black card mo. Tapos, tahimik siya ng ilang panahon. Hanggang sa dumating ang mga liham at mga lawan sa grupo natin. Doon namin nalaman na si Wenhai pala ang nasa likod ng lahat. Yung mga nagkidnap sa akin. May nag-utos ba sa kanila? May pinaghihinalaan ka. Ilang bises nang sinubukan ni Wenhai na ipagbili si Mrs. Kung hindi dahil sa iyo noong nasa ospital siya. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero simula nang lumipat si Mrs. sa bahay ng pamilyang Lu, palagi na lang siyang inaapi at hinihina ng pera ni Wenhai. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ay, nagkamali si Mrs. Pinili siya ng gago niyang ama. Pwede naman sana niyang sabihin sa'yo. Pero pinili niyang tiisin mag-isa ang lahat. Ang hirap ng pinagdaanan niya. Ngayon, nasaan na si Wenhai? Boss Lu, ano ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Gisingin ang utak niya. Huwag. Malaking pagkakamali lang ito lahat. Kasalanan ng wenyu na yun, ang hayop na yun. Ay naku. Itong suntok na ito ay para sa pagbebenta mo sa anak mong babae. Isang hamak na ama. Ang suntok na ito ay para sa pag-iwan mo sa unang asawa mo. Ay, Itong suntok na ito ay dahil naglakas loob kayong hawakan ng aking hangganan at sinaktan si Xiaoyu. Magsalita na kayo.
Paano ninyo gustong mamatay? Boss Lou, sandali lang kami nawalan ng ulirat. Sandali lang. Patawarin ninyo na kami. Tingshen, ano nang ginagawa mo? Oras na ng hapunan. Kailan ka uwi? Maya-maya na lang. Tapusin ko lang tong trabaho, uwi na ko para samahan ka. Boss Lou, kahabagan naman. Ako pa naman ang ama ni Xiaoyu. Magkadugo kami. Kapag namatay ako, malungkot na malulungkot si Xiaoyu. Boss Lou, tumulong lang naman ako. Wala akong ginawa kay Mrs. Ikalawa na lang ang buhay ko, kung hindi lang dahil kay Mrs. Akala ninyo nabubuhay pa kayo ngayon, Boss Lou? Ano ang gagawin natin sa dalawang hayop na ito? Huwag, Boss Lou. Siya ang humingi ng malaking halaga sa akin. Lahat yan, plano niya. Tanda mo, ikaw ang unang lumapit sa amin. Itapon niyo sila palabas ng Metro Manila. Huwag nang papasukin ulit dito kahit kailan. Sage, dalhin ninyo sila. Ikaw na muna kumain. Huwag mo nang hintayin yang tarantadong yan. Gagawan siya ni Titalan mamaya. Hindi siya magugutom. Sandali lang. Nandyan ka na pala. Teka, umupo ka. Sabi ng batang to, hihintayin ka raw talaga bago kumain. Mukhang gutom na to ngayon. Kasi sabi mo pagkatapos ng trabaho, uuwi ka na. Akala ko saglit lang. Kain muna tayo. May sasabihin ako sa'yo mamaya. Kanina mo sinabing may sasabihin ka sakin. Ano iyon? Si Aoyu kaninang gabi. Nakipagkita ako sa isang tao. Ayokong magtago sa'yo. Nakipagkita ako kay Wenhai, ang tatay mo. Siya. Hinanap ka niya. Humingi ba siya ng pera sa'yo? Huwag mo siyang bigyan, ha? Ano ba? Si Aoyu, makinig ka sa akin. Ako ang humanap sa kanya. Yung pananakot ni Wenhai at Shinja sa'yo. Alam ko na lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila. Muling lilitaw sa buhay mo. Tapos na ang takot mo. Nasugatan ka? May iba ka pang nasaktan? Si Aoyu, okay lang ako. 2 suntok ang naibigay ko sa kanya. Salamat. Ang bait-bait ninyo sakin. Ayoko talagang madamay kayo. Kulang pa ako. Pero sisikapin kong patunayan. Nakarapat dapat akong pagkatiwalaan. Na pala, sa birthday party mo sa susunod na mga araw. May sorpresa ako para sa'yo. Tingshen. Tara na. Nasaan na si Lola? Bakit mo ako tinititigan? May mali ba sa mukha ko? Maligayang kaarawan, yung Realu. Anong Invreflu? El Realu, iabot mo ang kamay mo. Ano ba? Para sa marriage license. Ikakasal na tayo ngayon? Masaya ka ba? 20 birthday mo ngayon. Inakila ko ang buong amusement park para sa'yo. Naghihintay na ang lahat para sa party mo. Tara na tayo doon. Hello. MS Wen, gising na po ang nanay ninyo. Nailipat na po siya sa EIE room para sa observation. Gising na si Mama? Salamat sa Diyos.